tayong lumayo, you mentioned Harry Roque, dugtong ko lang, si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, na naglalahad ng kanyang Sentimiento, bilang isang legitimate dissenter. Nauna pang issuehan ng warrant nauna pang nakulong although he voluntarily surrendered. Eh yung nagnakaw ng trilyon-trilyong piso, laya lahat Kung ikaw si Harry Roque, babalik ka? Do you see Binos hindi on the other side of the fence, like we have other ones like the pink and the other colors, other political colors? Do you see anyone else that may be good also for the country? Or, Meron naman, but not for the presidency. Call me biased, but yung love of country, hindi nila pinakikita at hindi natin maramdaman. Laging sinasabi, kung ano-anong anti-corruption daw sila, sigaw ng sigaw, laban sa corruption, pero walang corrupt. Pwede bang may nagnakaw pero walang magnanakaw? Ano yun, multo? He just wants to give victory to the Filipino people against all the corruption, against all bad leadership. No, he was once a kingmaker. He probably would be again. Please welcome Attorney Vic Rodriguez. Thank you, Jojo. Maraming salamat at long time no see. I'm happy to be here. Magandang araw po, magandang buhay sa lahat ng taga-subaybay. And let me welcome myself to Jojo A. Politica All the Way Show. Thank you. Parang kumunti ka nang magdidigdig ng konti, no? Sabi nga ni tawag dito, yung nasirang kaibigan din natin, kumpare natin si Freddy Aguilar, tawanan na lang natin ang ating problema because wala naman it will not go away, no? But of course, with the laughter should also come the responsibility The problem, Joe, will not go away for as long as the administration remains the same. Ganun ba? Sabihin ko naman din, syempre with the laughter comes the preparation, pero ikaw naman, it will not go away until such time Because that the administration, the truth, things will only get worse until the entry of the next administration. That's the fact. Whether they admit of it or not, yan ang katotohanan. Hindi bubuti ang ating lagay. Walang plano, walang direksyon. No, but before he was elected into power, before BBM became president, of course you were privy to all the conversations, how we're going to do it, paano natin sisimulan, anong gagawin natin, different sectors, all in this. Were you prepared? The whole shebang of it, the 6 years. Were you prepared? Was he prepared to be the president? Absolutely. We are very aware and mindful that once he assumes the presidency, noon of June 30, 2022, we will be inheriting still a pandemic economy. Pandemic pa nun Remember, you have to remember that pandemic pa nung naging Pangulo siya. And the campaign of 2022 was something out of the ordinary because it was a pandemic campaign. Bawal magdikit-dikit ang tao, miikot kami nakamask, kainit-init, but eventually, ang biruan nga nun, yung eleksyon lang pala magpapaalis ng pandemya sa Pilipinas. Dikit-dikit na yung tao, wala nang pakialam. Wala nang pakialam. So, ready to do right, ready to always side with the Filipino people. And in the initial days, the formative days of the present administration, doon naman ang direksyon. And eventually, ayan na nga, alam na natin kung nasaan tayo ngayon. It's very, very frustrating for you. Very frustrating for me as a Filipino. Very frustrating for me as a father. Mga bata pa yung mga anak ko Ang akin talaga, magtrabaho ng mainam sa pamahalaan, ayusin pa yung gobyerno para naman meron pang datnan at abutan yung ating mga kabataan. We are blessed, Joe, at mga kababayan, yung nakakabiyahe, nasisilip natin yung kapitbahay nating mga bansa Yung Hong Kong, yung Japan, yung Singapore, yung Thailand. At walang masama sa kagaya ko, kagaya mo, kagaya ho ninyo, na mangarap na sana balang araw maging kagaya rin tayo ng Singapore, kahit kalahati muna, kalahati ng Hong Kong, kalahati ng Japan,
kahit man lang sana yung transport system natin Mhm. yung rail system natin, maging kalahati lang nun. Ang laking ginhawa. And now, we can feel the impact of losing our focus on the governance side and engaging into too much politics, and too much corruption, na eto tayo, tinamaan tayo ng problema sa Middle East. Are we ready? Obviously, we're not. Are we prepared? No. Mhm. Tayo ay reactive lang. Magkakakulangan ng bari-bariles ng langis. O-order tayo sa ganun. Mhm. Hindi naman talaga problema yung supply. Mhm. Ang problema mo ngayon, nahinto yung production. At ang pinakamalaking problema, yung pag-source mo ng langis, Mhm. yung logistics. Wala na, sarado yung, everybody's talking about it, sarado yung Strait of Strait of Hormuz. Ah. Paano ngayon magta-transit? Yes, hindi naman lahat ng ating crudo ay nanggagaling dyan. But just imagine, 20% Of the whole entire of the globe. buong mundo, Oh. net importing country tayo when it comes to Right. petroleum products. So yung impact, hindi natin pinaghandaan, meron tayong leksyon sana Tatandaan ho ninyo yung pandemic. Di ba ganito rin sa pandemic? Mhm. Kulelat ang Pilipinas doon sa supply chain. Kahit na kaibigan natin ang ganitong bansa, alay natin yung ganitong bansa, nung distribution na ng mga bakuna, hindi naman tayo sa top 10, hindi tayo sa top 20, we were at the bottom. Dapat naghanda na tayo nang hindi for another pandemic, pero yung fundamentals, the basics should have been set long time ago. Etong situation na yan, I know you to be a very wise and ano a man of foresight, no? Thank you. What would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-una dapat nakikita niya nagkakagulo na, no? Ano dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should have imposed, para sa akin fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Mhm. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas So yung fundamentals natin, lapnos pa Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? May tama pa rin. We were posed to take off noong panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic Ganda na ng GDP natin nun So dapat pag upo niya, pinaghandaan na agad yon. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran sinimot yung pera ng PhilHealth hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity and belt tightening, kabaliktaran laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan. Inubos yung pera natin mga Pilipino. Flood control, trilyong piso ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin, and then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Okay. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion niya, ayaw yung imbestigahang nakawan What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay the right taxes. Paano gaganahan ng tao? Ninanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao. Ganun kalaki pala ang trillion na pala ang flood control. I thought it was just we're talking about the whole entirety of it, no? Hindi lang sa Bulacan area. Hindi lang. By the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang engranding production, yung ICI, yung commission na dapat sana'y mag-iimbestiga, tutugis at magpapanagot sa mga nagnakaw, wala rin naman nangyari. Yun nga it's a ponderable for me dahil before the Christmas season pa, di ba, sinasabi nila, sige, mayroong makukulong, ganyan-ganyan. Pero parang na ngayon, April na.
Tapos na nga yung Tapos Pasko na. ng pagkabuhay. Oo, yung unang Pasko. Nag-Chinese natapos New na. Year na rin. Dalawang New Year na, Mm. dalawang Pasko na. Mhm. Wala pang nakukulong. Yung So, ano Dambuhala, yan? Is yung it Dabiana, yung Pating, wala. Pag-alagala pa eh. Diba? So, kawawa Pilipino. Pinagluloko lang tayo eh. Ano yan? Because of politics yan? Ano ba? Of course, Why? they need to protect each other. Pag Mhm. naglaglagan sila, magtuturoan sila eh. Mhm. Ba, yun ang bloodbath. Mhm. Pag naglaglagan sila, magtuturoan yung mga yan. Mhm. Initially, lumabas yung Saldico, di ba? Mhm. Pero yung Saldico, pinaglalaroan lang niya yung talino at damdamin ng ordinaryong Pilipino eh. Mhm. Dahil matapos maglabas ng pahayag, nawala na uli. Mukhang transactional din yung paglabas niya eh. Mhm. And even if nagtuloy-tuloy, it doesn't mean libre siya. May pananagutan siya. Mhm. Which, again, that's the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We call for transparency, for full accountability for peace and security in our country. Mhm. Pero yung sa is this ang maisog pa is the vice president part of it, or it's just Baste and the other Ang siblings? maisog ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January of 2024 Mhm. sa Davao. Dahil nga ang issue naman noon, way back if I may recall, ay yung People's Initiative. Yung huwad na People's Initiative, mahilig sa huwad tong mga ito eh. Huwadcom, huwad na People's Initiative, huwad na impeachment ngayon laban kay VP Inday. So yun, any Filipino who can identify to the core advocacy of Hakbang ng Maisog, again, that calls for transparency, accountability, peace and security, can be part of Hakbang ng Maisog. It's not a political party. Mhm. It's a mass movement Mhm. that will transcend and go beyond any midterm election, national election, midterm election. Hindi siya tied doon sa election cycle. Hindi. Ito'y mass movement ng mga taong may pagmamahal pa sa ating bansa. Meron kasi mga personalities din naman na in question. In fact, itong impeachment, pag pinag-uusapan natin, meron on the other side, they're saying na the reason why the vice president doesn't want for it to happen is because malalatag na lahat. And the other side naman, sabi nila, hindi, ituloy na lang. Parang gusto mong, kumbaga, file your case and then let's have our days in court. Di ba? I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya eh. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero, do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural. Yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. That's right. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa hindi pagdinig eh, kundi yung proceedings sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga eh, grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan eh, 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Pumako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin ni VP Inday yan. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Anong patutunguhan nitong ginagawa na? Malinaw yung naging desisyon ng Korte Suprema recently in the petition that the VP filed before the Supreme Court. Malinaw yung naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya, sa proseso ng impeachment, hindi lamang yung ini-impeach
ang under public scrutiny. Kung hindi, yung impeachment complaint, yung nag-endorso ng impeachment complaint, yung mga dumidinig sa impeachment complaint, yung mga kabahagi ng impeachment process, ibig sabihin, hindi lang si VP Inday. Now, when you talk about the totality of the process, hindi naman pwede na nag-file ka ng impeachment complaint tapos wala ka ebidensya. Gagamitin mo yung Kongreso, mag-i-issue ng subpoena para mapunuan yung kakulangan mo ng ebidensya. Hindi pa nagbabago sa ating batasa na pagdating doon sa burden of proof, nandoon pa rin yan sa nag-aakusa. Nag-aakusa, yes. Hindi mo pwedeng iswing papunta kay VP Inday. Patunayan mo na hindi ka guilty. Walang ganun. Hindi pa nababago pagdating sa burden of proof. Nananatili ang burden of proof na yan doon sa nag-aakusa. What are her, kasi you're pretty close to her. Like I see you in a huddle every so often, miski sa mga ano. Anong sentiments ngayon ni VP Sara? What's happening here? Is she, some are saying it's too early for her to, wasn't it too early for her to No. declare? No? Kasi yung ibang... They forced her to declare. Walang deklarasyon yung tao. Sira dito, sira dyan, intriga dito, intriga dyan. Tapos nung nagdeklara yung tao ng kanyang availability to run for president come 2028, babalik ta rin nila yung kwento. Alam mo, ang ginagawang naratibo at propaganda ng mga propagandist ng kasalukuyang administrasyon, pag hindi na nila kaya ipaliwanag, babalik ta rin nila yan. Ang papel na gagampanan nila sila biktima. Yun ang pinakamahinang papel sa mundo yung biktima ka. Pag hindi na nila, pagka indefensible na yung sitwasyon nila, api na sila, kawawa na. Yan na ang papel nila. Pansinin ninyo mga kababayan. Akala kasi nila uubra yung paninira kay VP Inday. Pumalag ng pumalag. Nakalimutan nila Duterte ito. Nakalimutan nila na ang tatay nito ay si President Rodrigo Roa Duterte. Let's go to the president now. Of course, nasa The Hague pa rin, di ba? Have you had any chance to speak with him or Hindi correspond or Hindi. communicate? Through nakakausap naman niya sila VP Inday, sila Kong Pulong, sila Mayor Baste. Umaabot naman kung sino yung mga well-wishers na nagpupunta ron, anong nangyayari dito sa Pilipinas, ano yung nangyayari sa pag-iikot namin. I'm sure nag-uusap-usap yung mag-aama dahil yun yung patakaran sa The Hague. At syempre, I ask Mayor Baste, Sebastian Duterte once, ako, Mayor, kamusta si PRD? Well, sabi niya, of course, hindi siya okay, nakakulong But okay in a way na kakapag-usap kami at lagi niyang kinakamusta nga yung bansa, yung Pilipino, at sinasabi nga, don't waste your time coming to and from The Hague, I'm okay. O kalimutan nyo na ako. Yun pa nga sinasabi raw niya kalimutan nyo na ako. Pero hindi niya isinusuko yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Napatunayan naman natin Sinong presidenteng kayang gumawa nun? Kayang gumawa ng ano? Yung kanyang war on drugs Okay. na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, balik na naman. Balik na naman ang krimen sa kalsada. Even what happened in Zamboanga City, Zamboanga City, the mayor there is our friend, si Mayor Kaimer. Yung pinasok, yung tindahan na mag-asawa, isang Lebanese at yung Filipino yes, I wife niya. think the Lebanese. Sama nun. Ang sama nun. Ibig sabihin, kasi nga, hindi naghanda ang pamahalaan dito sa nangyayari ngayong gulo sa gitnang silangan. Walang paghahanda Gutom na. Ultimo yung mga kapatid natin na miyembro ng public transport sector. And they're very, very emphatic in one interview that I watched. Ang sinasabi nila, hindi kami humihingi ng limos. Hindi kami humihingi ng awa. Ang hinihingi namin, bigyan nyo kaming oportunidad makapagpasada. Bigyan nyo kaming pangkrudo at kami nang bahalang lumarga. Magtrabaho. No? Matitigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa trabaho. Right, Kaya right, nga tayo umaasenso sa ibang bansa. Why? Because in other countries, mga kababayan, Filipinos are given a fair chance and fair opportunity to earn decent money. Dito ninanakaw ang buwis. Actually, yun nga yung lagi namin pinag-uusapan, friends, no? Maski kami ni Attorney Vic.
na we have a good, yung, the Filipino people are very resilient, tayo, hardworking, Oh, yeah. we're the easiest to please. 1, 2, 3 tayong beses kumain, and then some extra for education and for rest and recreation, okay na tayo. And yet, Mm. we're not able to, well, sadly, no? Dito alam sa naman, loob, sa loob ng Pilipinas. hindi But natin. look at our kababayan sa outside. Sa outside, They're correct. doing so well. Oo. Kaya nga yung sinabi mo kanina, paglabas mo ng bansa, tsaka kasasama yung loob mo. Actually, that's the first sentiment that I get. Every time I go out of the country, yun yung una ko imbis na masumaya ako, nalulungkot agad Nakakalungkot muna ako eh. talaga. Mga isang araw ako malungkot bago ako sasaya kasi nakikita ko yung development, yung progress, and yung power of the people to make change, no? Na ganun sila we're mas empowered sila doon kaysa dito. Agree. Parang ganun yata. Look at Singapore way back 1965. Hindi naman ganyan ang Singapore. Yeah. Higit tayong maunlad sa Singapore. That's correct. At yung mga batang nanonood, andyan naman na. Google, nandyan na. AI, ChatGPT. I-search din nyo ano itsura ng Singapore 1965. Yeah. Malayong malayo sa itsura ng Pilipinas. Mhm. But look, sila umunlad ng umunlad. Tayo umatras ng umatras. Mhm. And by the way, nakita ko yung datos na inilabas ng PSA. Yung halaga ng piso, ngayon ay 75 centavos na lamang. Yun ang linabas ng PSA. Ang halaga ng piso ngayon ay 75 centavos na lamang. At ang ginamit pa nilang basihan, kung ang gagamitin mong basihan ay yung presyo ng mga bilihin noong 2018. 75 centavos na lang. 2026 ngayon. Ang ating inflation rate for the month of March is 4.1. I think lower than 75 centavos na lang ang halaga ng piso natin ngayon. Para maunawaan ho ninyo, yung 1,000 ninyo, ang halaga niyan ay 750 na lang. Pero base sa presyo ng mga bilihin noong 2018, pag binase mo ngayon yan, 2026, baka mas mababa pa. Mas mababa pa. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Since you put the 1965 in, no? That was just about the time na si the Apo, the older one, no? The senior, came into power. Siya na yung naging presidente natin right after the makapagal, comparatively, we've learned our lessons in history. Was the older one, was the senior one better than the comparing both? To be objective, may output yung matanda. May output. Kikita naman natin ang kalsada. Yung itong anak, nawawala yung flood control projects. Hindi ba ang laki ng pagkakaiba nun? Yung tatay niya, kahit paano may kalsada, may progreso, may infrastruktura. Ito, flood control projects na nga, tinalo mo pa. Anong nangyari? Dinalubog sa baha yung napakaraming komunidad. Not only that, ang daming namatay sa baha. Na nung lumabas na itong flood control scam, na pag-alaman natin na hindi pala dapat malubog sa baha yung isang community, hindi naman pala dapat namatay yung daan-daang Pilipino kung hindi ninakaw yung pera para sa flood control or mitigation project. So yun ang malaking pagkakaiba. Okay. You know, when you think about it, kasi talagang we were premising on the redemption of the family name and the family legacy of the Marcoses sana, no? That's why we opted for him. He was a choice for the last election, no? Pero somehow parang hindi yata ganun na nangyari. Parang yung well-meaning supporters niya, yung well-meaning Filipinos, yun ang motivation, yun ang wishful thinking. Only to find out na tayo, yun ang ating motivation sa pagtulong sa kanya, yun ang wishful thinking natin na ito'y road to redemption ito. Hindi pala road to perdition ito. Hindi lang ng pamilya niya, kundi ng buong bansa at ng buong Pilipinas. That is why we are still here fighting and demanding again for transparency, accountability, peace and security. Not for us anymore, Joe. Not for us. God willing. Wag lang tayo magkasakit. Mapapagtapos natin yung mga bata.
Paano yung mga kabataan? Wala nga abutan ito pag hindi tayo nagtulong-tulong at iayos natin yung ating bansa. Actually, the time is now talaga more than We ever. cannot be proud of always exporting our countrymen. Doon tayo mag-OFW tayo. Mhm. Di ba dapat trabahuin natin, ayusin natin dito sa bansa para wala ng pamilyang magkakawatak-watak dahil si nanay, si tatay dito na magtatrabaho. May opportunity dito at kung magkano sinasahod doon, comparative na or competitive na at the very least yung magiging sahod nila rito. Yun sana ang magandang itsura ng ating bansa kung matino ang namumuno. Oh, we still have 2 years. Halos. Tama ba? We still have 2 years, no? 2 years. Yeah. It can still be done. What do you think? And, di ba? Ako, I'm a very positive With this person. style of governance, if you may call it governance, no way. Hindi na kaya. Wala na ito. Wala na ito. Wala na. Wala na ito. Wala na. Wala. Paano? Natapos na yung kanyang self-imposed deadline na may makukulong, December 15. Pinagtatawanan natin na ilang Pasko na yung Christmas ng 25, yung Pasko ng pagkabuhay, yung normal na New Year natin, yung Chinese New Year natapos na. Mag-uulan na naman eh. Babaha na naman. May mapeperwisyo na naman. Wala pa rin nakukulong. Paano? Mhm. And I saw some numbers, and numbers do not lie. 63% of us Filipinos merong negative sentiment on Philippine economy, and on the way, Marcos is running the country. 63%, napakataas niyan. And at karugtong niyan, 61% ang sinasabi ng Pilipino, dapat ang tutukan mo on how to temper and address inflation. Mhm. Hindi yung walang kabuluhan at panay kabulaanan na impeachment laban kay VP Inday. Hindi yun ang kailangan natin eh, especially now. Kailangan natin paano mo makakapagbigay luwag sa mga ordinaryong tao. And again, I support the call. In fact, I am campaigning for the temporary suspension of VAT on petroleum products. Mhm. Dahil lahat naman apektado niyan. Nandyan ang kuryente, nandyan ang tubig, nandyan ang public transport, nandyan na yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Dependent tayo dyan. Subsidies on the ano. Can we do that? Can we subsidize say for instance yung mga like basic utilities? This is the best subsidy. Ito na. Tanggalin mo muna yung taxes. kasi yung subsidy niya, yung targeted ayuda, Mm. lukuhan yun eh. Actually, yun nga yung sinasabi ko, dapat hindi na gano'n. Dapat i-subsidize na lang yun. Paano yung production team? Paano ako? Porque ba hindi tayo miyembro ng public transport sector, hindi natin iniinda yung taas ng produktong petrolyo? Mhm. Ramdam natin yun ah. Right. Anong subsidy natin? Wala. Hindi ko sinasabing hindi dapat bigyan yung miyembro ng public transport sector. By all means, bigyan. Mhm. Bigyan. Pero we have to look beyond this targeted ayuda. Paano yung ordinaryong manggagawa? Araw-araw pumapasok. Hindi pa nahahawakan yung sineldo ng 10 o 20 o kinsenas katapusan, bawas na yung buwis eh. Mhm. We keep on paying taxes. Marapat lang na magtanong tayo sa gobyerno, ano naman ang mapapala ko sa iyo, gobyerno? Kala ko ba symbiotic ang relasyon natin? I will support you, you protect me. Mhm. Anong proteksyon ng ordinaryong tao? Wala eh. Mhm. Mhm. Hindi biro itong krisis na ito. Oo nga, especially now, it's escalating. Baka mamaya, hindi pa natin, as we speak, there could be other things that are happening globally na medyo mas maano pa. Wala tayong control eh. Oo nga, it's Ano beyond lang us. tayo Yung eh. nakakatakot eh. It's beyond Napaka-small us eh. player ng Pilipinas sa pagdating sa international events. Mhm. Wala tayong say eh. Sasabay lang tayo eh, sa agos. Eto ba, you think the president is doing right with the sides that he's taking, whether it be China or which side should we Well, take now? Or Ang side niya dapat, always side with the Filipino people. yes, correct. So of course, always side with the Philippines. And it's not just my word. It's written in our Constitution. Hmm. It's there in Article 2, Section 7. When you speak of independent foreign policy, 4 lang ang non-negotiable doon eh. National territory, yung ating territorial integrity, yung ating national interest. National interest and our right to self-determination. Pivot ka papunta sa Amerikano. Yes, they are our long-time ally. Pinakamalapit sa atin yung China. China. Inantagonize ng mga nagrurunong-runungan sa foreign policy. I'm no expert, but I'm not stupid
to see where this whole thing is headed kung hindi pumutok yung Iran war. Ina-antagonize natin ang China. I'm not saying China is innocent. Marami rin silang transgressions. Pero hindi nga natin kaya eh. Kaya ba natin makapagdigma? Kaya ba natin? Wala nga tayong kagamit-gamit eh. Just imagine, mga kababayan, I always say this in many public engagement that I had in the past. Utusan lang ng China ang kanyang mga negosyante na bawal na muna kayong mag-export ng produkto natin papuntang Pilipinas. Baka sa supply lang ng tissue, magkaroon tayo ng krisis eh. Supply ng toothpick, supply ng bag na ginagamit ng mga bata sa eskwela, magkakaroon tayo ng krisis eh. Magsasara Divisoria, sarado 168. And akala nila nakakatawa. Hindi, totoo ito. Pag sinabi ng China, tigil nyo ang export papuntang Pilipinas, krisis yun. Without firing a single shot, talo tayo. That's right. Wow. Talo tayo. Economic war din yun eh. That's right. Saan tayo tatakbo? Will the US provide us? Like now, kailangan natin ng fuel, kailangan natin ng langis. Will US allocate supply for the Philippines? At saka for the longest time, medyo parang ano nga tayo neglected brother. Alam mo yung brotherhood na yan. Pag convenient, i-invoke niya, ay brother tayo ha. Pagka maganda na buhay niya, bahala ka muna sa buhay mo. Tsaka, well, ito naman this is common knowledge na kahit yung ibang bansa nababayaran yung kanilang bases dito yata sa atin. Before, but now, of course, wala nang bases. Meron. Even that. No, but right now we have tawag dito mga EDCA. Joint EDCA sites, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. That is in-EDCA lang nila yon, Joe. It is So a these are US bases, actually? military bases. Military bases. Again, what- isn't this just joint exercises? Exercise for what? Remember, he said, Bongbong Marcos once said na itong mga EDCA is purposely for relief, rescue, and humanitarian mission. Ang dami ng bagyong dumaan. Ang dami ng makapansalang lindol na dumaan. May nakita ka bang rubber boat ng Amerikano pag may baha? Meron bang rescue team ang Amerikano? So nasaan yung relief, rescue, and humanitarian reason for adding up several more EDCA sites or military bases? And it's there in the Constitution again. It's Article 18, Section 25. Malinaw ron. After the 1991 termination of the military bases, malinaw, isinulat na nga sa ating saligang batas no more military bases, troops or facilities in any part of the country. Nandyan ang puwersang Amerikano, tropa yun, di ba? Nandyan yung gamit nila, facilities yun, di ba? Yung lupa, sila lang ang may access, military base yun, di ba? So it was just under a different name. A different name, ganun lang din yun. But it's the same banana. If I may relate this to your earlier question, anong nangyayari ngayon? Tama ba yung pagkiling sa US at China? Dapat kumiling ka sa Pilipinas. Okay. Tingnan ninyo yung nangyari sa gitnang silangan. Bakit pinagbobomba ng Iran ang Kuwait, ang Dubai, Because of the ang military Oman, bases. ang Bahrain? Hindi naman sila actively nag-engage, hindi naman sila nagpalipad ng kahit na anong bomba papuntang Iran. Kaya lang, they're playing hosts to American military bases. So ganun din tayo. Iran might view us as a potential source of future threat. Bakit tayo unahin? Pagdating sa, pare, bigyan mo naman muna ako ng supply ng langis. Gagamitin nyo yung langis para to fuel yung mga base militar nyo. Gagamitin yung base militar pansugod ng Iran. So, malabo yan We are so blessed and situated, fortunately, na tayong dapat nga, pwede nga tayong gumitna sa dalawa US, anong problema mo? Ikaw, China, anong problema mo? O Pilipinas, ang pinagtatalunan, upo tayo. Ako mag-mediate sa inyo. Pero yung kikiling ka dito, antagonize mo ito, kapitbahay natin ito. Hindi ko sinasabing kumampi tayo sa China. Kumampi ka sa Pilipino. Unahin mo yung interest ng Pilipinas. Alamin mo ano ba yung ating national interest. At ayusin natin yung ating invoke natin, assert natin yung ating right to self-determination. And simply put, katulad nga ng sinabi mo,
Filipino first, kumampi ka sa Pilipino, and use, it's all written there. Di ba? Sabi mo, Yes. nasa libro yan. Nandyan sa Constitution. Nasa Constitution. Hindi ka na dapat lumayo. Hindi ka Diba? rin pwede nilang ibuli. Sasabihin mo lamang, Uncle Sam, nasa Constitution eh. Ako na naman mananagot yan pag violate ko yung aming fundamental law. Pagdating din sa China, teka muna, China, nandito to sa Constitution eh. You have all the elbow room Yeah, right, to be able to navigate and negotiate better terms for the Filipino people, for the country. Like si Mayor Baste, ngayon medyo parang parang pinapaangat yung kanyang presensya in the political scene, no? Does he have the ambition also to become president, or are they grooming him just in case in the just in case the vice president may not be able to run? Or, Nakakonsentrate si Mayor Baste sa Davao City. At I don't think any person or group kailangan nilang i-embellish or i-enhance yung estado ni Mayor Baste sa politika, national or lokal. Have to remember, he is the mayor of the biggest city in the Philippines, Davao City. That alone, yun lang, statement na yun eh. It's already a testament sa kanyang kakayahan on how he's running Davao City. Now, does he have any ambition to seek for the presidency? Malinaw din sa kay Mayor Baste eh. Ganun din kay kay Vice President Inday. Ang presidency is destiny. The more you try to aspire o ambisyonin mo man yan at maraming struggle, that's not for you. Pero hayaan mo lang at walang struggle, dinadala ka ron, that could be for you. So sila, ganun din, at I think ganun din ang kanilang pananaw. Kilala naman natin yung isang ambisyoso eh. Sinira nga yung buong bansa, winasak nga yung national budget, ninakaw lahat eh. Gusto maging presidente eh. Yun ang dapat ikulong eh. Baka nabasa mo rin yan. Banggitin mo nga yung pangalan. Parang nababasa ko sa mga sinasabi mo eh. Hindi ko na lang maituloy. Pero tama yan. Ako, I've read nga somewhere eh. I know if it's Marcos Aurelio, so sabi niya, most often daw, those who do not seek leadership or any position are most often the ones who deserve them. Because it's a gift. It's a gift. Oh, that's true. It's The a gift, presidency is a gift because it is a leadership personified. Kaya lang tayo mga Pilipino, curse ang nangyari. Wala tayong leader eh. Wala tayong leader. Ninanakaw pa yung pera natin mga Pilipino. But leadership, presidency is a gift. Leadership is a gift na hindi lahat ay binibiyayaan at hindi lahat ay pinagkakalooban. Yung ganyan on that note, do you see minus hindi on the other side of the fence, like we have other ones like the pink and the other colors, other political colors? Do you see anyone else that may be good also for the country? Or, Meron naman, but not for the presidency. Call me biased, but yung love of country, hindi nila pinakikita eh. At hindi natin maramdaman eh. Laging sinasabi, kung ano-anong anti-corruption daw sila, sigaw ng sigaw, laban sa corruption, pero walang corrupt. Pwede bang may nagnakaw pero walang magnanakaw? Ano yun, multo? Pwede ba? Hindi pwede, kawawa. Kawawa ang kabataang Pilipino. We owe it to them. We owe it to them. Tayong umabot na sa ganitong edad, I'm sure marami pang mas may edad sa atin na magaganda rin ang layunin at mag-isip. And I consider most of them as my mentors. And I look up to them. Pero ganun ang buhay eh. Umiikot yan eh. Darating yung panahon, tayo na nasa edad nila. Habang may magagawa tayo para sa bansa, i-mold natin, molyihin natin yung mga kabataan, not just our children, yung mga kabataan na mahalin ninyo ang bansa. Sure mga kababayan, mahirap ang pinagdadaanan ng Pilipino, but never ever give up. Sa Pilipinas, huwag kayong susuko sa Pilipinas, huwag niyo isuko. At huwag ninyong isusuko at huwag niyong sukuan ang kapwa ninyo Pilipino. you know, was I? Kasi I've had a chance also to break bread with him before pa, no? In fact, I was one of those also egging him to run, no? Na ano, and you know, fortunate ikaw pala may kasalanan ng lahat ng ito eh. Hindi kasi Kung hindi mo binuyo
Jojo, wala tayo ngayon sa ganitong katayuan. Hindi. Thank you, mga kababayan. We have to thank this guy for admitting on national TV na binuyo niya. Kasi, kasi ganito, I know him to be, he's a good guy. He's a very pleasant, charismatic person, and he did well as governor. He had a vision when we were talking about it, but and you won't be there naman to help him out, be the president, to help him become the president at one point, and which you did actually. You're very instrumental in kingmaker ka di ba? So he's a good guy, di ba? I mean, Lahat naman ng tao may kabutihan eh. Lahat ng tao may kabutihan. And just to be fair and objective, lahat ng tao may kabutihan. What happened? What happened? What did he lack, or what did he Kaibigan mo naman siya, Kamo, di-interviewin mo, tanong mo sa kanya ano nangyari sa kanya. Tanungin mo yan. Hindi ko siya masasagot. Hindi ko masasagot. Pero you believe that one of these days, what if, hypothetically, or was just thinking out loud lang na he calls, kasi I know you both, and I know you also personally to be a man of more than anything else, ang kinakampihan mo ay ang Pilipinas. Always, Okay? always. So there are no always. sides to walang Always. walang political color, no nothing. But if he were to tell you, sabi niya, oh Vic, pare, I know you to be, you have so much you can still offer the country. What do we need to do? I have 2 years, pare. Would you do it, and what would you do? Sabihin sino presidente. Malabo yan. Malabo na talaga. Malabo yan. Alam mo, ang taong dapat mong tulungan ay yung yung talagang gustong magpatulong. At kinakailangan, mauwi tayo lagi doon sa sinseridad. Walang sinseridad Walang sinseridad. Itong lahat ng nangyayaring ito, walang sinseridad. So it's all for for Propaganda. show, propaganda. Matatapos na term niya Wala naman silang naipakitang proyekto Ano proyekto nila? Yung subway, hindi naman kanya yan. Hindi na nga matatapos siya sa kanyang termino Dapat yan is 1 or 2 segment, dapat tatakbo yan during his term, during his administration. Wala na, delayed na. Bakit? Pinagkukuha nila yung pondo nung budget nung 2025. Tinanggalan nila ng budget Inilipat. Kasi nga, it's an election year, binusog niya yung mga buwaya na katropa niya sa Kongreso, maging sa mababang kapulungan o sa Senado. And here we are today. O naghihirap tayo. And Joe, at mga kababayan, maraming Pilipino, lalo na ngayon, we are just one hospital bill away from poverty. Yan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga Pilipino. We are just one hospital bill away from poverty. At araw-araw nadadagdagan yung rango, yung bilang ng mga napapabilang dyan sa poverty line na yan. So 2028, are you running again, Marco? Vic, I'm considering. To be truthful about it, I'm considering. But 2028 is still 2 years, full 2 years away, although defining will be next year. But yes, I'm considering running again for senator. Of course, with the Vice President, with VP Sara. Oh, absolutely. Sa kanya. Absolutely. Okay. Well, sumasarap ng ating kwento. But we have to go to the name drop segment. Ito yung I'll be dropping a name and then we'll talk about it or what comes to mind agad. Sabihin mo agad. Mapapahamak tayo dyan, pero sige lang. Bale, magkasama naman tayo. So, ayun. Okay. Well, we start off with, okay. Huwag natin sundan itong ayan. Harry Roque. Harry Roque, biktima rin ng injustisya. Maaring meron siyang dapat panagutan, kung meron man, hindi ako familiar sa kanyang kaso na hinaharap. Pero yung kanya, it's more of political persecution than a legal prosecution. Shouldn't he come back home here and face it like a man? Hindi kasi patas yung dadatnan niya Hindi, nakita naman natin wag na tayong lumayo. You mentioned Harry Roque, dugtong ko lang. Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, na naglalahad ng kanyang bilang isang legitimate dissenter. Nauna pang issuehan ng warrant nauna pang nakulong although he voluntarily surrendered. Yung nagnakaw ng trilyon-trilyong piso, laya lahat Kung ikaw si Harry Roque, babalik ka?
malabo yata ako maging katulad ni Harry Roque, pero no, pareho kami, pareho kami patriot. Yan, Senate President Tito Soto. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya. Probably dahil nagsawa ng pabalik-balik sa Senado at siguro pakiramdam niya hindi na niya kailangan ng tiwala ng mamamayang Pilipino. At dapat ang paglingkuran niya yung interes ng Pilipino. Hindi interes si Bongbong Marcos. Huwag niyang pagtakpan. Okay. General Torre. Sino makakalimot kay General Torre kung paano niya sinalaula yung ating saligang batas? Pwede ka bang mag-aresto ng taong wala man lang warrant of arrest, na wala man lang kaso? Na ang sinasabing kaso ay nasa isang lugar na banyaga. Wala naman jurisdiction ang banyagang bansa sa Pilipinas. Walang warrant, walang kaso. Dinakip mo ang dating Pangulo. In fact, it's not even an arrest. It's a state-sponsored kidnapping. That is why people are out there in Supreme Court for 2 days now pleading sa Korte Suprema na desisyonan na yung petition for habeas corpus na inihain ng mga abogado ni Tatay Digong. Sasabihin nila, moot and academic. No, it's not moot and academic. Kinakailangan may managot. Pag na-desisyonan kasi ng Korte Suprema yan, mas mapapadali yung pagbuo ng kaso ng kidnapping doon sa mga involved. Is there before we go to the other ones, is there a way we can bring him back legally? Like for instance dito, sabihin natin na, sige, mali pala yung pagdala doon. Can we ask the ICC? Do we have the power and the jurisdiction? We have no power or to bring him back? jurisdiction over ICC. But any issuance of our Supreme Court in the ordinary course of law will be given great weight and suasion by the other court, by the international court. Dapat ganon. I see. So magiging parang Kung patas, influential na, kung patas si ICC. o ICC. Okay. Ping Lacson. Disappointed ako the way he handled the Blue Ribbon committee hearing on flood control project scandal. Ang daming dapat ipatawag, hindi ipinatawag. Adrian Bersamin, Raijib Olaybar, hindi man pinatanong. Si former, kaibigan ko naman ito, mas senior sa akin ito, si former Executive Secretary Lucas Bersamin. Binanggit yung pangalan Ang daming binanggit na pangalan. Even the poster boy of corruption ni Ping Lacson, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro. I just forgot his name now. Poster boy ng corruption. Walang kaso. Walang kaso. Yung privilege speech ni Ping Lacson, doon niya itinuturo lahat. Hanggang ngayon walang kaso yung poster boy niya ng corruption. Disappointing. Disappointing. Okay. Of course, VP Sara Duterte. VP Sara, ang aking presidente sa 2028. PBBM. Ibang pangalan na lang. Ibang pangalan na lang. Okay, I'm sorry. Dapat si Ralph Recto pala, nalagpas ako si Ralph Recto. Ralph Recto, tumututol na suspindihin yung ating VAT. Dito sa aking nakitang data, 30% of ordinary Filipinos, tayo, ang kanilang sentimiento, disconnected ang pamahalaan sa marami nilang programa, proyekto at polisiya. Iyan ay sinasalarawan ni Ralph Recto. Yung pagtutol niya sa VAT, hindi mo pwedeng sabihin na, Jojo, na mababawasan ang koleksyon ng buwis, etc., etc. Again, trilyon piso nga ninanakaw ninyo Kayo lang nakikinabang. Itong VAT, temporary suspension of VAT on petroleum products, ang makikinabang nito across the board. Bakit ayaw tayong bigyan ng konting lunas? Konting ginhawa lang. Hindi naman ito permanente. Actually, yun ang ponderable sa akin. You're privy to all the cabinet meetings before. Alam naman ni Presidente, or does he, yung sentimiento ng tao, because I'm sure it's also into social media, di ba? I hope. Nakikita man niya yung mga... No, sincerely, I hope. Diba?
Nakikita siya sa social Hindi, media, kaya nga eh, pero hindi niya nakikita yung mga nasa social media. Well, for one, katulad na sinabi mo yan kay Ralph Recto, no? Secretary Recto. Ang dami ng, I think, ang mga comments yata, if you're looking at, lahat against sa kanyang pananaw on things, and yet, he's still there. He will not be called Vatman for nothing. Vat ganon. Vat naman ganon. Yeah, he's called as Vatman. O kaya nga. Hindi naman siya tatawaging Vatman kung sasangayon siya sa ating panukala. Pero bakit ganun? You know, in the conversation sa kabinete, wala ba nagbabato sa kanya yun na para bang Mr. President, alam mo yun, mali yata si ganyan or ano? I do not know really now the workings of the cabinet. But, No, but during your time, ako sinasabihan ko siya. Sasabihan ko siya. Hindi naman ako employment-driven, Joy. Yeah. Hindi ako employment-driven. Wala akong pakialam ko sabihin mo you're fired o ay bakit ganyan, matatanggal ka. Hindi. Sasabihin ko sa inyo to. Again, because I will always side with the Filipino people. Yeah. Pag binigyan ka ng pagkakataong maglingkod ka na ng tapat. Dahil ang pinakamasarap na konsolasyon mo pag wala ka na sa pwesto, yung makasalubong ka ng ordinaryong tao, lalapitan ka, Sir, thank you for your service. Iba yun eh. Iba na yan. Iba yun at naririnig ng anak mo, iba yun. At napakagandang environment na makalakihan ng mga anak mo, yung marami ka nasasalubong, hindi mo kilala, naririnig nila, salamat po sa ginagawa ninyo para sa bansa. Iba yun. Dahil pa natin pwedeng pagkwentuhan, pare kung painit pa lang tayo. Akala ko 2 oras to. Di pa nga tayo. Papunta tayo sa kantahan blues na lang. Pagka, ano ba mga go-to songs natin, pare? What is your favorite song pagka nasa karaoke tayo? Ha? Ano ba? Ako, kung anong lumabas na screen, kinakanta ko eh. Hindi, like, ano ba yung meron tayo noon natin sa Ano man na yun? bago na ba ang kanta mo? Siyempre. Anong bago Sumasabay tayo sa panahon, pare. Hindi pwedeng luma pa rin. Believe naman. Diba? Sige, what's one song na thrill me, pare? Na bago? Oo. Matud nila. Oh. Yung version ba yan sa'yo? Hindi, yun pa rin. Yung pa rin. Yun pa rin. Thank you. And 2028 is just around the corner. I'm hoping that you'll still be very visible. Oh yeah, sure. I will be around. I made clear my intention to run again, but I am open to playing other roles as day progresses leading to 2028. But I will not turn my back sa inyo po. Hindi ko kayo tatalikuran, mga kababayan, mga mahal kong Pilipino. I will always side with you. And Kingmaker, the hard copy is still out. Go Thank get a you. copy. It's great. This is a good read. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Politica all the way. Ay, maraming salamat muli, Attorney Vic Rodriguez. A bit of recap, sabi po niya, the presidency, and any presidency for that matter, is destiny. Okay, malalaman po natin kung sinong destined for 2028 on 2028. Si Mayor Baste din po, sabi niya, I may run for a national position. Number 3, using the words of bloodbath na sinabi po ni VP Sara, sabi niya po, ang totoong